Morning sir, my name is McHenry B. Magallaon from J2C. Amo aday i-discuss ang about sa basic of damage stability determination in relation to SOLAS chapter 2-1. Introduction. Damage stability refers to a vessel's ability to remain afloat and stable after sustaining damage, such as hull or breach or flooding, the International Convention for the Safety of Life at Sea. Chapter 2-1 sets out the requirements for damage stability for ensure ship safety in emergencies. Ang damage stability daw ay tumutukoy sa kakayahan ng isang barko na manatiling nakalutang at matatag kahit ito ay nasira. Tulad ng kapag nabutas ang katawan ng barko o napasok ng tubig. Ayon sa SOLAS o International Convention for the Safety of Life at Sea, particular sa Kabanata 2-1, may mga itinakdang alintuntunin upang matiyak na ligtas pa rin ang barko at ang mga tao sakaling magkaroon ng emerhensya o aksidente sa dagat. What is damage stability? O ano ang damage stability? Damage stability assesses whether a ship can survive flooding caused by damage to a structure. It includes evaluating the vessel ability to remain upright, manatiling tuwid at hindi tumagilid ang isang barko, maintain buoyancy, manatiling nakalutang sa tubig kahit may sira na ito, prevent capsizing or sinking, maiwasang tumaob o lumubog ang isang barko. SOLAS chapter 2-1 Subdivision and damage stability requirements. SOLAS requires passenger and cargo ships to be designed with watertight compartments. This helps limit the extent of flooding and keep the vessel afloat. Ayon sa SOLAS, dapat daw may mga parting sarado ang barko para kung mapasukan man ng tubig dahil sa sira, hindi kakalat ang tubig sa buong barko. Sa ganitong paraan, mananatiling nakalutang at ligtas ang barko. 2. Probabilistic damage stability. This method is used for most ships built after 2009. Para sa karamihang barko ginawa pagkatapos ng 2009, ginagamit ang paraan nito para malaman kung gaano kalaki ang posibilidad na makaligtas ang barko kapag nasira na ito. It calculates the probability of survival after damage by considering different scenarios. Tinitignan ang iba't ibang sitwasyon ng mga posibleng pinsala at kinakwenta kung makaligtas pa ba ang isang barko. A minimum required survival factor must be achieved based on ship's type, size, and purpose. May tiyak bilang o survival factor na kailangang maabot depende sa klase, laki at gamit ng barko. Yun lang aking parte sir at ipagpapatuloy na ni Mr. Nico Lagria ang kanyang bahagi. Thank you. Good morning sir, this is Nico Lagria from J2C at ipagpatuloy ko ang discussion about sa basics of damage stability determination in relation to SOLAS chapter 2-1. Stability criteria after damage. SOLAS outlines specific criteria such as minimum residual stability. Dapat daw may natirang katatagan para hindi madaling tumaob. Maximum heel angle after flooding. Dapat may limitasyon sa kung gaano kalaki ang pagkakiling ng barko matapos bahain. No progressive flooding. Hindi dapat magpatuloy ang pagbaha sa ibang bahagi ng barko. Maximum freeboard or distance from waterline to deck. Dapat may sapat na layo ang tubig mula sa deck ng barko. Damage scenarios. Ships must be able to withstand certain hypothetical damages such as side or bottom damage based on the ship's length and compartment arrangement. Ang barko daw ay dapat kayang tiisin ang ilang posibleng uri ng pinsala tulad ng tama sa gilid o ilalim, depende sa laki ng disenyo ng loob ng barko.
Verification and approval. Ships must undergo calculation during design and approved by classification societies. Habang dinidisenyo pa lang daw ang barko, kailangan suriin ang katatagan nito sa pamamagitan ng mga kalkulasyon at ito'y kailangang aprubahan ng mga otoridad o classification societies. Onboard stability software is often used to quickly assess stability in case of real damage. May ginagamit daw ding computer o program sa barko para mabilis masuri ang katatagan or stability kung may actual na pinsala. Under SOLAS Chapter 2-1, ships must meet strict damage stability criteria to ensure safety after an accident. These rules help prevent loss of life in ship by ensuring vessels remain stable and float after sustaining. Ayun daw sa SOLAS Kabanata 2-1, kailangan tiyakin na matatag pa rin ang barko kahit may pinsala. Layunin nito na maiwasan ang pagkalunod ng barko at pagkalagas ng buhay sa oras ng aksidente. Maraming salamat sir, at yun lang po ang aming report.